Okay, good evening. Ito po yung ating webinar rules. Ano po? Hindi po tayo pwedeng mag-record, mag-FB Live, pero pwede po tayo mamaya mag-picture sa ating personal use lang po. So yan, bago po tayo mag-start, sabay-sabay po tayong magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Truly Millionaire's Prayer. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So yan, ang pag-uusapan po natin ngayon is the secret to saving and building your future. Taking control of your money. So, totoo naman po talaga, wala naman po talagang mag-iipon para sa atin. Sino po? Sayo lang talaga, hindi kapatid natin, hindi magulang natin. At higit sa lahat, hindi po kaibigan natin. Okay? So, ako po ay si Joey Conde. Kasama ko po sa mission na ito ang aking mahal na asawa. Okay? Ako po ay dating OFW sa Qatar. So kung mayroon pong mga OFW dyan, okay, welcome po kayo dito sa ating topic ngayon at marami po tayong matututunan. So I hope ma-meet ko po yung mga expectation nyo po. So yan po, 11 years po ako dyan sa Qatar. Financial educator po ako at under po ng Truly Rich Makers team. Okay, sino po ba si IMG? So si IMG po, International Marketing Group. Unahan ko na po kayo, hindi po kami investment company, hindi po kami insurance company, at hindi po kami networking company. Our main product is financial education. So ang aming mission ay magkaroon ng financial independence po bawat pamilyang Pilipino. So meron din po kaming regular TV program sa Kape at Salita, ABS-CBN po yan. Sa ngayon, sarado po yung ABS-CBN. Pero we can also watch us live sa FB Live or sa Facebook, sa YouTube po. Yan. So sila po ang mga nasa likod po ng aming company. Sila Sir Bart, sila Sir Noel, at sila Sir Joen de las Peñas. So what we do po, so our mission po is to help wealth for families to make difference. So no family left behind po talaga. So our vision po talagang ilapit sa mga bawat pamilyang Pilipino kung ano po yung sikreto ng mga mayayaman. So ang aming mission ay magkaroon ng financially educated family by 2019, but mission accomplished na po namin yan noong 2020 po October. Then ngayon po 30 million financially educated family na po ang aming target ngayon. So congratulations po at kami ngayon po ay kayo po ay kasama na namin ngayon dito sa aming financial literacy campaign. So ngayon po sa mga nag-invite po sa inyo, ano po bang sinabi nila na umatin kayo ng seminar at sinabi po ba nila sa inyo na may bayad ito? Okay, ano po? So, mamaya na po ako maniningil. Okay. So, ang totoo po, wala pong bayad. Okay? So, ano po bang ina-expect ninyo? So, syempre, lahat po sa inyo, ang iniisip, investment ba yan? Insurance ba yan? Di ba po? So, hopefully po, lahat po ng mga tanong ninyo at concern ay ma-deliver ko po ngayong gabi. So, ang hugot po natin, yan, marami po kasi ang mga Pilipino mahilig sa mga hugot sa buhay, di ba? Yung mga sinasabi nila, nako, sana meron akong ganito, sana meron akong ganyan. So, di ba? Sana all. Okay. So, yan. Sino po bang nag-move on this mission? So, sino pong nakakilala sa inyo kay Brother Bo Sanchez? So, maraming hindi nakakaalam. Mismong si Brother Bo Sanchez po, kasama po namin at member po siya ng IMG. Siya po ay isa sa mga financial educator po namin. So, dyan po sa libro na yan, yung 8 Secrets of the Truly Rich, special mention po dyan si IMG. Dahil mismo po ang nagturo kay Brother Bo
para po pagdating sa financial literacy ay yung mismong presidente po ng IMG, si Dr. Joanne de las Peñas. So yan, so knowledge is power. Yan po yung aming libro ng IMG. So kung gusto niyo po ng copy niyan, i-approach niyo po yung inyong sponsor no nag-ano po sa inyo, nag-invite po sa inyo, padadalan po kayo ng ebook. Kailangan lang po namin ng inyong name, email address at mobile number. So sabi nga but applied knowledge is more powerful, 'di ba? So nakalimutan banggitin ni Ernie Baron 'yan, 'di ba? So lahat ng matututunan po natin ngayong gabi na ito, kung hindi po natin i-apply, talagang wala pong mangyayari. So kailangan po makinig po tayo ngayon at ito po isang oras lang naman, napakabilis po at i-absorb po natin yung aking ituturo ngayong gabing ito. So kasama rin po namin sa mission na ito si Miss Corina Sanchez Rojas. Siya po ang aming ambassadress dito po sa IMG. So kung siya mismo po, kung siya po mismo ay naging part ng IMG mission, dapat kasama rin po namin kayo. So sino pong nakaka-relate dito? Yan, malapit na naman ang sweldo, 'di ba? Tayo nagtatrabaho, syempre para sa ating pamilya. So sweldo tayo. Then, magbabayad ng bills. Kare-receive ko nga lang ng bills ko ngayon ng electric. At mapapadaan tayo sa sale. Malamang may sale na naman ngayon dahil ngayong mga bermat, sandamakmak ang sale. Pag napadaan tayo sa sale, yung dapat ipon natin, for sure, dyan masushoot. Then, may matitira tayo, sasabihin natin, kasya pa yan, aabot ng katapusan. Kaso nga lang, hindi umabot ng katapusan, saan tayo napunta? Kumuha tayo ng pera or humiram tayo sa bulsa ng iba, nangutang tayo. Then, yung utang, paulit-ulit yan. So, ang tawag po dyan sa sitwasyon na yan, rat race cycle. So, yan po yung sitwasyon ko dati. Although na maganda po yung aking kita sa Qatar, marami po kaming benefits, pero nagtataka ako bakit wala akong ipon. So may mga maling diskarte po pala ako na ginagawa. So yan po yung gusto ko nyong maintindihan ninyo kung paano rin po kayo makakawala sa ganyang sitwasyon. Kaya maraming Pilipino ang walang ipon. So, the new awakening po, financial independence is not a dream. It is priority. Take control of your future. We cannot rely on our employer, sa gobyerno, syempre, kahit sa ating mga kapatid, kamag-anak, do it yourself po talaga ang pagdating po sa pag-iipon. We need to build our future. So why do we need financial literacy? Okay, ito po yung mga challenge, uncertain labor market. Diba? So sino po ba rito madalas kumain sa McDonald's? Okay, hindi ko po ako ng McDonald's Okay. Ano po tayo? Jollibee. So, di ba madalas sa McDonald's po, na po yung pinaka counter nila, di ba? Kiosk na po siya, di ba? So, ilang tao po ang nawala ng trabaho dahil diyan sa kiosk na yan. Okay, so ito, mga latest po ito, RFID, di ba? So, ilang tao sa toll gate ang nawalan din po ng trabaho dahil nga po naging ano bang tawag rito? Di mo na kailangan magbayad. Diba? So, naka-sensor na siya. So, maglo-load ka na lang. So, life is uncertain po talaga. Lalo na yung sino ba makapagsabi na darating yung pandemic sa ating dito po sa ating, hindi lang po sa Pilipinas, buong mundo. Diba po? So, talagang dapat tayo ay handa. At ako po mismo, saksi, po talaga ako. Marami po akong company na napasukan at halos lahat po yun ay nagsara. Galing po ako ng Panasonic. Nagsara po yun. Malaking company po yun, di ba? Saan po nilipat? Sa Mexico. Napasok po ako sa Semicon. Ako po yung mobile technician eh. Then after nagsara din po yun kasi umina po talaga yung repair po nun. Then nung nasa Qatar po ako, mamaya ko na ikukwento, nangyari na naman. Kung bakit, mamaya ko po i-share sa inyo. Okay, so ano pa ba yung mga challenge po natin? Low saving and high debt. Diba? Marami sa atin, ganyan po ang sitwasyon, 40% dependent po sa ating mga anak. 20% abandon. Saan na po sila ngayon? Nasa home for the agent. Then 30% kahit po retire na sila, patuloy pa rin pong nagtatrabaho kahit may mga sakit na. Bakit? Siyempre, kailangan natin makasurvive, kailangan natin mabuhay.
8% sa atin relying on pension. So, sino po ba sa inyo ang mga may kakilalang nagpe-pension na? Tanong nyo po sila kung kasya po or sapat ang pension po. Then 2% lang po ang financial independent. So, ngayon po, kaya po kami nandito ngayon sa IMG para mabago yung sitwasyon. Yung 2% maging 50% or mas mataas pa po dyan ang magkaroon po ng financial independent. So, massive po talaga yung pagtuturo namin. Wala po kaming pinipili, mapa-estudyante, senior citizen, may trabaho, di ba po? Walang trabaho, kahit anong estado po ng buhay, open na open po dito sa aming financial literacy mission. So, ito pa po, sa may mga pinag-aaral po dyan, katulad po namin. So, high cost of education, di ba? Ito po 2017, no? Magkano pag pinag-aral po sa private? 1 million. Sipin niyo po 2017 po 'yan, di ba? So paano po sa mga oras na ito, 2020 na, magkano na kaya po pag nagpaaral po tayo sa magandang school? Kasi syempre, kaya nga po tayo di ba nagsusumikap para mai-provide ang pangangailangan po ng ating mga anak. Lalong-lalo na po itong edukasyon dahil ito po ang pinakamaganda pong pamana po natin. Then, public school po, 400,000. Di ba? Ngayon, maswerte po tayo, may free education po na binigay ang ating gobyerno, si Duterte. Paano po pag nawala na po si Duterte? Ibig sabihin po, hindi po nawalang namatay. No? Paano po pag napalitan na naman yung ating administration? Di ba? Sigurado, bago na naman ang ating sistema niyan. Di ba? So, yan po ay survey po sa pineuniversity.ph. Increasing cost of living po, di ba? Marami po sa atin. Noong mga panahon po na hindi pa mataas ang bilihin, di ba? Ang 1,000 pesos, talagang puno ang cart mo. Ngayon ay, nasa cart pa rin naman. Pero ganyan na lang. Di ba? Kaya nga bitbitin ng 2 daliri, Di ba? So, di nyo po ba naisip yon? Di ba? Marami po sa atin, hindi ba masyadong binibigyan tong inflation. Hindi nila naintindihan. Bakit ganun? Tumataas naman yung sweldo ko, pero yung nabibili ko, bakit parang walang nagbabago? Diba po? So dapat natin yang solusyonan. So ang good news po, financial literacy, diba po ang kailangan. We can face all those challenges, may pag-asa po, diba? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Wala po sa ating hindi po dito yung pwede yung paswerte-swerte lang. Dapat po talagang magi-invest po tayo ng time para mag-aral po tayo. At dito po sa IMG, libre po yan, di ba? Okay, so ang 4 na financial concept na ating pag-aaralan ngayon ay X-Curve, Building Solid Financial Foundation, Pay God and Yourself First, and Power of Compounding Interest. So yan, ang X-Curve po, dito, explains why financial planning is important. Dito po, nung napakinggan ko po ito, talaga ang laki ng impact po sa amin talaga, sa akin. Okay, paano? Yan. So may 2 X po kayo nakikita ngayon. Okay? So yan po yung red line, yan po yung money line, and then yung blue line, yan po yung responsibility line po natin. So dito po sa 2 X na ito, sa money line, dapat daw po ideally, habang tayo ay bata pa, nagsisimula na tayong mag-ipon. Dahil that time, meron talaga po tayong big responsibility. Then, pagtanda po natin, dapat daw po yung responsibility natin, kung hindi mababa na, okay, totally wala na. Ano yung mga wala na? Dapat hindi na tayo nagpapaaral ng anak, dapat yung bahay natin bayad na, okay po. Ibig sabihin po, dapat yung mga major needs po na dapat po sa pamilya na settle na po natin. Okay, so meron po tayong basic needs. Okay? Then, meron din po tayong tinatawag na active income. So tanong ko po sa inyo, yung basic needs po ba permanente? So for sure, mag-agree kayo sa akin, permanente yan. Tama. Active income po, permanente? Okay, baka may sumagot po sa inyo. Pwedeng hindi. Yes, pwedeng hindi. Pero hindi po siya permanente. Bakit po? Kasi anytime po, pwede tayong mawala ng trabaho. Okay? Tsaka tayo po, pag nagtrabaho, no work, no pay. Di ba? Ganyan po yung karamihan sa sitwasyon po ng ating pinapasukan. Okay, kung ganyan po ang sitwasyon natin, dapat po talaga mag-ipon tayo kasi pagdating ng panahon, nandiyan pa rin po yung ating basic needs, di ba? So hindi naman po pwede pag nabuhay po tayo ng matagal, hindi naman tayo pwede na umasa sa ating mga anak. Tama po, hindi rin tayo pwede umasa sa ating mga magulang. Okay, kung meron pa tayong parents po. So
lahat po tayo magkakaroon po ng ating X-curve. So yan. So ang tawag po dyan, dapat po may big savings na po tayo. Dapat po meron na tayong passive income. So dapat ngayon pa lang po, habang bata pa po tayo, ginagawa na natin ng solusyon na magkaroon po tayo ng passive income. Kasi lahat naman po tayo gustong mabuhay ng matagal, di ba? Okay. Sa buhay pa natin, meron pong if. Yan. So sa life, may if. Paano po if we die too soon? Di ba? Sinong gusto mag-volunteer dito? Siguro wala naman, di ba? Okay, paano naman po? Problema po ba pag namatay po tayo ng maaga? Hindi natin problema yan. Bilang breadwinner, halimbawa po, yung breadwinner pong nawala, hindi natin problema yan kasi wala na tayo. Kaninong problema po yan? Problema po yan ng inyong maiiwan ng asawa at saka anak ninyo. Di ba po? Pag nabuhay po tayo ng matagal, sinong gusto mabuhay po ng matagal dito? For sure, lahat tayo, di ba? So, anong solusyon po para mabuhay tayo ng matagal? Dapat kailangan may pera tayo. Kasi pag dating po ng panahon, tayo po ay may magkakasakit, di ba? Sa kakilala nyo pong mga senior citizen, sino po rito ang wala pang maintenance or wala pang sakit? Tama? So, dapat meron po talaga tayong budget. Okay? So, balikan po natin if you die too soon po. Pag namatay po, halimbawa, if you die too soon, yung breadwinner si Juan, dapat po meron tayong insurance, income replacement. Marami po sa akin nakakausap, pag usaping insurance, masyadong skeptical. Laging sinasabi na hindi ko kailangan yan, bata pa ako. Di ba po? Hindi nyo naman talaga kailangan yan kasi para yan sa maiiwan mo. Di ba? At ang totoo po, kung talagang mahal natin yung ating mga pamilya, ating mga anak, kailangan po may insurance po tayo. Bakit? Kasi syempre, tuloy ang buhay. Kahit wala na po tayo, dapat isi-secure natin yung kanilang kanilang pag-aaral, pagkain nila, panggastos nila. Dapat kailangan makasurvive sila habang sila ay nangungulila. So, tuturo ko po sa inyo kung paano natin paghahandaan yan. Then, if live tulong naman, protect yourself. Kung mahal mo naman yung sarili mo, dapat ikaw mismo gumawa ka ng paraan. Okay? Bukod sa ingatan mo yung sarili mo, na iwasan mo yung mga bisyo na makakaroon ka ng health problem. Kasi po, ang sitwasyon naman po talaga natin, lahat ng tao po, bago mamatay, nagkakasakit, nauuspital. Di ba po? So, dapat talaga ay meron tayong investment and long-term healthcare. So, yan po, pwede yung picturean yan. Alam niyo po, share ko lang po ng mabilis kami, tatlo kami magkakapatid. So, maaga po kaming naulila. So, ako po sa edad ko po na 12 years old, yung bunso po naming kapatid is 7 years old that time at ang ate ko po ay 16 years old. Isipin niyo, that time wala pong wala pong tumulong sa amin. Kami po ay pinag-aral. So, scholar po kaming magkakapatid. So, sa tulong po ni Mayor. So, paano na po kung wala pong tumulong po sa amin? Di ba po? Napakahirap po talaga ng buhay po namin. Salamat sa Diyos. Pwede po ba maulit ito sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga naka-attend ngayon? Di ba? So, pagandaan po talaga natin yan, ang X-curve na yan. Okay. So, solid financial foundation. Dito naman po, papakita ko sa inyo, ano bang order ng priority natin, yung allocation of funds. Kasi dapat po daw sa pagbuo ng solid financial foundation, parang bahay. Di ba po? Bago simulan natin, syempre sa ground. Bago sa bubong. Tama? So, yan. So, dapat po, meron tayong long-term healthcare or short-term. Then, dapat po, may income protection, life insurance. Then, magbawas ng utang or totally wag mangutang po. Then, mag-create ng emergency funds at saka po tayo mag-i-invest. So, yan. Parang bahay po talaga, di ba? So, yan po ang dapat pong order of priority natin. Kasi nga po, marami po sa atin, inuunang investment, ang bubong. Di ba? Napakalaki ng utang, walang emergency fund. Di ba? Then, kung magkasakit po, isa sa pamilya lang, ubos ang investment. Pag naubos ang investment, saan mapupunta? Utang na naman. Okay. So, ano pong sitwasyon natin ngayon? Yan yung sinabi ko kanina, no? Malaki yung investment, walang healthcare. Malaki po yung utang, walang emergency fund. So, yan. Pag nilay-nilayan po natin, dapat po talaga yung tamang solid financial foundation. At yan po ang aking natutunan sa
IMG. Dati po, hindi ko po yan alam, yung emergency fund na yan. Sabi ko, first time ko lang narinig to. Dapat pala merong tayo talagang emergency fund. Okay? So, ano pong sitwasyon natin ngayon? Sa kanan o sa kaliwa? So, yan. Aayusin po natin. Kung ang sitwasyon nyo po ay nasa kaliwa, aayusin po natin yan. Tutulungan ko po kayo kung paano i-correct po yan. Okay? So, yan. So, meron pa po palang third if ng buhay natin. Di ba? Kanina sabi ko, dalawa, no? Meron pa palang pangatlong if ng buhay natin. Ano po yun? Di ba? Kanina, if we die tuso ng solusyon, life insurance. If you live tulong naman, ang solusyon daw po, investment and long-term care. Ano po yung pangatlong if? Emergency fund. So, dapat po meron tayong emergency fund, di ba? Kasi nga po, ang mga Pilipino, ano po, laging may emergency. At yung mga katulad ko pong OFW, minsan tayo po ang nagiging emergency pa ng ating ng ating mga kamag-anak sa Pilipinas. Sasabihin, naku, yung pamangkin mo nakagat ng aso, magpadala ka naman. 'Di ba? So hindi nila alam na every month lang tayo sumisweldo, 'di ba po? Tayo naman syempre hindi natin matitiis yung ating mga mahal sa buhay. Syempre magpapadala tayo. 'Di ba? Pero di nila alam yung pinadala natin, pinangutang na natin 'yan. Okay? So tunay na buhay po ito. Yan. So ano po ba yung mga potential emergency scenario? Yan, loss of job. Di ba po marami pong nawalan ng trabaho. Major home repair. Nung natamaan po tayo ng bagyong Ulysses, grabe, hanggang ngayon sa Montalban hindi pa po tapos ang clearing at saka sa Tumana. Okay, major car repair. Ang dami pa rin sasakyan na nasira dahil dyan sa bagyo na yan. So, yung mga bagay na yan at yung pandemic na yan, sino makapagsabi na darating yan sa ating buhay? Paano po kung wala po tayong emergency fund? So, marami po sa atin, saan po nauwi? Saan po napunta sila para lang makasurvive? Sa ayuda ng gobyerno. Then, paano po nangyari? Yung iba, humingi po talaga ng tulong sa kanilang mga kamag-anak. Pero po sa totoo lang, kung tayo po'y nagkaroon ng emergency fund or pinagandaan po natin, hindi po tayo sabihin natin na makakasurvive po tayo. So, paano ba yan, sir, yung emergency pa na sinasabi mo? So, kailangan lang po ng 3 to 6 months ng inyong savings, ng inyong total expenses buwan-buwan. For example po, halimbawa, gumagastos kayo ng 20,000 per month. So, dapat daw po, mga 3 to 6 months po ng so kung 20,000, 20, 40, 60, 120,000, dapat meron daw po tayong ganyan na budget. Para at least, katulad nga po nung nangyari, nung nagka-lockdown mula nung February, simulan po halimbawa natin ng February hanggang ngayon, so hindi ka pa rin mapapautang. Bakit? Kasi nga meron kang emergency fund. At ang totoo lang po, habang wala po pa po kayong emergency na na-encounter, dapat po mag-save po kayo kahit 1,000 pesos per month or kaya 500 pesos per month po. Diba? So, gagayad ko po kayo kung paano po yan sisimulan. Okay? So yan. So sa IMG, tinuturo po namin hindi lang po maging mayaman, kundi maging tunay na mayaman. Okay? So paano po yun? Pay God and yourself first. So sabi nga po ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. Paano po ba yan? Sabi nga, marami sa ating mga Pilipino ang ginagawa, gastos muna, then pag may natira, savings daw. May natitira po ba? Okay. So wala. Kasi ganyan din ako dati. Sabi ko, laki ng sweldo ko, tapos bandang uli, wala namang natitira. Sabi ko, ay, hintayin ko na lang yung incentives ko. Di ba? So ayun yung magiging savings. Bandang uli, nagagalaw din po. Okay. So, ipon muna bago gastos. Dapat, save muna tayo bago tayo gumastos. So, may formula po dyan. So, paano po? Sa 100% po ng ating kita, dapat mo i-minus natin dyan yung tithes. Ano po yung tithes? Ito po yung binibigay natin sa church or binibigay po natin sa gusto nating tulungan na community. So, marami pong mga community po ngayon. Pwede po tayo mag-extend ng tulong. Okay? So, kung di po kayo kaya ng 10%, pwede po tayo magsimula sa 5%, sa mababa po. Then, 20% po, dyan naman po yung ating sweldo po para sa ating sarili. Ano po yung sweldo para sa ating sarili po? Yan po yung magiging budget natin para sa ating pagtanda. Para hindi po tayo aasa sa ating mga magulang. Okay? Sa ating mga anak. Di ba po? Then, 70%,
Okay? Iyan po yung paiikutin po natin na expenses po natin. Ibig sabihin, pagkakasyahin po natin na gumastos lang po tayo ng 70%. Okay? Sir, grabe ka naman. Ang gastos ko nga is 110%. Ngayon sasabihin mo sa akin magtipid ako ng 70%. Hindi ko kaya yan. So parehas lang po tayo ng sagot. Ganyan na ganyan yung eksaktong sagot ko. Hindi ko yan kaya. Bakit po? Kasi nga, hindi ko alam kung paano. Okay po? At hindi ko talaga binibigyan ng pansin yan. So, ang totoo po, ngayon po sa tulong ng IMG, nagawa po namin mag-asawa. Okay? At gagawin po natin ngayon yan para po sa ating, sabi natin, New Year's resolution po natin kasi magpapasko po. Then, ang tawag po sa formula na ito ay abundance formula. Okay, so picturean nyo po yan at napakalaking tulong po yan sa inyo at idikit nyo po sa wall para at least lagi nyo nakikita. 10, 20, 70. Okay? So, ano po ba yung mga bagay na bakit hindi po tayo nakakaipon? Paano ba natin, how do we practice paying ourselves po? Yan ko. Classify our needs and wants. Purpose ba o forma? Di ba? Marami sa atin, yan, mahilig bumili ng mga gamit, di ba? Ang mahal ng bag. Bibili ng bag na mamahalin, mga halagang kalahating milyon. Pero nasa loob ng bag, magkano? 500 pesos, di ba? Napaka sarap kaya ang bag mo lang ay mumurahin, pero ang laman kalahating milyon, di ba? So marami sa atin yan, mga bumibili ng mga iPhone X, di ba? Di ba pag mga X dapat hindi na hindi na minamahal, di ba? Okay, joke lang po. Yan, marami sa atin bumibili ng relo, lahat ng mga mamahaling gusto nila magmukha silang mayaman, di ba? So dito po sa IMG, turuan namin kayo na na hindi magmukhang mayaman, maging tunay po na mayaman. Okay? Maging generous po siya. So back to basic po tayo, reduce, reuse, and recycle. Yung mga bagay po katulad yan, may mga gamit kayo sa bahay na mga natatambak lang, mga naalikobukan. Okay? So much better na ibenta nyo na lang po yan, at least additional income po. Then bigyan nyo po ng pansin yung mga leak po natin. Nako, kailangan po gawan nyo na agad ng paraan yan habang bata pa. Okay, cut the little expenses. Okay? So, paano po ito? Okay, yan. Yung mga gastos po natin, di ba? So, sabi nga ni Benjamin Franklin, a small leak can sink a great ship. So, yung mga binibili po natin sa pagkain sa labas, wala naman po problema po sa pagkain sa labas po. Hindi ko po inaano yan. Kumain po tayo sa labas. Pero kung pwede naman po halimbawa sa isang buwan, pwede naman siguro 2 beses na lang. Or kaya kahit 1 beses na lang, mas masarap kayong kumain sa loob ng bahay. Nakakatipid ka na, sama-sama pa kayo, di ba? So, yan. So, yan. Pag nilay-nilayan nyo po. So, kung kayo po umiinom ng soft drinks, 25 pesos per day. 25 pesos. Okay. Sa 2 beses sa isang araw, 1,500 po yan sa isang buwan. 18,000 po sa isang taon. Kung 12% po, ininvest nyo yan sa isang vehicle na nagbibigay ng 12%, in 20 years, meron kayong 1.5 million, wala pa kayong diabetes, di ba? Okay, marami sa atin mahilig pumunta sa Starbucks, Kasi syempre, social, di ba? Kung nakakatatlong cup po pala kayo, halimbawa, 20 pesos lang po ito, Yung paano na kung nasa Starbucks po kayo? So, 1.8 million po yan. So, salagang 20 pesos po na matitipid nyo. 1,800 isang buwan. So sa mga mahilig uminom, manigarilyo, yan. Siyempre. So kung inipon po pala natin yan, wala pa tayong sakit sa baga, 2.4 million. So sa mga babae naman po, sa mga mahilig naman po ng mga unat, nagpapakulot. Yung kulot, nagpapaunat po. Okay, so magkano po yan kung masisave po natin? 600,000 po siya. Diba? So marami po tayong mga gastos. Ito po yung gusto kong iparating sa inyo. Marami po tayo minsan ng mga gastos. Kala natin barya lang. Di natin binibigyan ng pansin. Pag naipon po natin, million po pala yun. Ganyan po ako dati. Okay, so understanding where your money goes po. Know your big leaks, di ba? Assets are anything you buy or have that puts money on your pocket. Okay, so ano pong ibig sabihin yan? So sabi nga po ni Robert Kiyosaki, pag naglalagay ng pera po sa ating bulsa, yan po ay asset. Pag naglalabas po ng pera sa ating bulsa, ano po yan? Liabilities po. Okay, so malinaw po yan So yan, so itong pong mga bagay na ito, asset po ba yan o liabilities? Okay, so pwedeng asset, di ba?
pwede ring liability. So, good example po. Simulan natin sa alahas. So, ang alahas po, dati ganyan ang thinking ko. Pagka may alahas tayo, sabi ko, asset yan. Bakit? Kasi pag magkaroon ng emergency, pwede ko siyang ibenta o kaya isanla. But normally po, ano pong nangyayari? Suot lang po natin siya. So, ang tawag po dyan, accessories. Pero kung halimbawa naman po nabenta po natin siya, ano pong nangyayari? Natutubos pa po ba? Yes, hindi. Saan po naririmata, di ba po? So yan. So kung ang asset po, kung ang alahas na yan ay nabenta po natin ng mas mahal sa ating pagkakabili, yes, asset po yan. So sasakyan. Okay, yung sasakyan, kung yan po ginagamit natin pang Grab, Lalamove, pang Transportify, yes, asset po yan. Bakit? Kasi nagbibigay po ng income. Pero kung ang sasakyan, binili po natin pang forma lang, naku po. So yan po ay liabilities kasi taon-taon nagre-renew tayo ng insurance, comprehensive, ang mahal. Okay? Then, nag-i-insured po, po tayo, pinaparehistro po natin yan, di ba? So, may natutunan po ba? So, hindi po kayo nakikita sa chat box, O pwede po kayo mag-message. Then, condominium po yan, yung mga mahilig kumuha po ng kondo. So, yan, di ba? So, marami po sa atin ay mga kabayan po natin kumuha ng kondo. So ang nangyari, nawalan po rin ng trabaho. Okay, kasi akala nila pag kumuha nga po sila ng kondo, sila po ay magkakaroon ng additional income. Suddenly po yung kondo na kinuha nila, wala pong nag-rent sa loob po ng 1 taon. Di ba po? So ang nangyari, napabenta po yung kondo na yung Porsche, yung amortization po na binayad po nila para lang po hindi sila malugi. Binenta po nila yung naihulog po nila, parang baliktayan po. Okay? So, minsan may mga decision po tayo na hindi po natin nabibigyan ng pansin kung ito po ba ay talagang asset or liabilities. Kasi nga po, pumapasok po tayo sa mga bagay or negosyo na hindi naman po natin alam or hindi po natin napag-aralan po. So, compounding interest po, yan. Rule of 72. Dito po ituturo ko sa inyo kung paano po kailan dodoble po yung pera natin at paano makaiwas sa scam. Okay? So interesting po, Kasi marami po sa ating Pilipino, di ba? Mga kabayan po natin. Majority na i-scam kasi hindi nga po nila alam yung tamang information. So yan. So sino kaya mag-save ng 33 pesos a day? 1,000 per month lang po yan. Tama, So kung tayo lang po pala ay naturuan ng ating mga magulang, ng ating school, nung tayo po ay bata pa. Kung nag-edad po natin ngayon ay 30 years old, meron na po pala tayong 3.5 million. Tama? Kaso nga po, wala pong nagturo, kaya ganun po, pare-parehas po tayong walang ipon. Pero hindi pa po huli ang lahat. Kaya nga po nandito kami para i-guide kayo. So yan, Rule of 72. Ang na-formulate po niyan is si Sir Albert Einstein. So sabi po ni Sir Albert Einstein, i-divide mo raw yung interest rate sa 72, malalaman mo kung kailan dodoble yung pera mo. Ulitin ko po, kung kailan dodoble ang pera mo, number of years. Okay. So yan, may sample po ako rito, 3 magkakaibigan. So yan. So pare-parehas po sila ng edad at nag-invest po ng 100,000. So si A, may natuklasan, nagbibigay po ng per percent. Example po nito is a time deposit, 4% na po ang interest na binibigay po. So, divide po natin sa 72, every 18 years, dumodoble po yung pera niya. 29, 47, pagdating po ng 65, naging 400,000. May kaibigan naman po sila, nag-invest po saan? Sa 8%. Yan naman po ay good example niyan, yung MP2 ng pag-ibig. Di ba? Yan po yung sa balance fund. Okay, so divide po natin sa 72 yung 8. Every 9 years, dumodoble po yung kanyang pera. So, naging 1,600,000. Then, yung kaibigan po nila na si C, may natuklasan din po. Nakalagay rin po sa mutual fund, equity fund. So, every 6 years, dumodoble po yung pera niya. So, kaya naging 6,400,000. So, kung mapapansin nyo po, pare-parehas ng edad, pare-parehas po ng amount, pero iba-iba po yung naging kita ng pera nila. Tama? So, ngayon po, tanong ko sa inyo, sino po may alam or nakakaalam kung ilang interest rate ang binibigay ng bangko savings account? Okay, so
Pwede nyo po siyang i-search mamaya sa Google kasi po, para malaman ninyo. Pero ngayon po, i-reveal ko po sa inyo, wala pa pong 1%. Di ba po? So ngayon, sabihin na natin, mabait po yung bangko, binigay na po sa atin is 1%. Di ba? So, divide po natin yung 1% sa 72. Kailan po dodoble yung pera natin? 72 years. Kung ang edad po natin ngayon ay 30 years old, kailan po dodoble yung pera natin? Pag edad po natin ng 102 years old. Ang tanong, boy pa kaya tayo nun? Aabot po ba tayo? Diba? So dito po, hindi ko po sinasabi na may ginawang masama ang bangko po. Actually, may pera po kami sa bangko. Okay, yun po yung aming emergency fund. Pero po, ano pong gusto ko pong ipakita sa inyo? Si bangko, halimbawa, naglagay po kayo ng 4%, binigyan po kayo ng 4% nila, si bangko binigay po sa inyo 400,000. Pero yung 6 million po, nasa na po? Na kay bangko. Niloko po ba tayo ng bangko? Hindi. Bakit? Kasi tayo lumapit kay bangko, di ba? Kasi ang isip nga natin, si bangko ay safe ang pera natin, tama. At laging merong freebies. Ano po yung mga freebies? Kalendaryo, keychain, di ba? Payong. Ang halaga po pala ng mga yon ay 6 million. Di ba po? Dito pa lang, gusto kong ipakita sa inyo na financial ignorance is expensive. Di ba po? So, hindi pa po huli ang lahat. May pag-asa po. Kaya, napakalaking tulong po nito, itong tinuturo po namin sa IMG, para maintindihan nyo po kung paano po talaga palaguin ang pera po nating pinaghirapan. So yan, may natututunan po ba? So pwede po kayong mag-chat sa ating chat box. So yan. So invest consistently and long term. So marami kasi sa atin, sinasabi na sir, pag usaping investment, milyon ng mga usapin, ang milyon ng mga bigayan. Sabi ko, naku, hindi po. Kaya niyo po ba mag-save ng 20 pesos per day? 600 pesos po yan per month. Di ba? Kung yung anak niyo po pinagsisave niyo ng ganyan, 0 years old, pag edad niya po ng 30, meron na po siyang 2 million. Yan po yung nakalagay sa 12% po na investment vehicle. So sabi, sir, ang tagal naman yan. Gusto ko yung medyo mas mabilis po yung aking milyon. O di lakayan mo yung savings mo. Di ba? Kaya dito po, advantage po talaga yung magsisave po tayo ng mas maaga. Kasi time is our ally. Di ba po? So, simulan po natin ng paunti-unti. Ang importante, tuloy-tuloy. Okay? Money cost averaging po. So yan. So may sample po ako. Si Mr. Save Early at si Mr. Save Later. Parehas din, magkaibigan po sila. Parehas po silang nag-save ng 20,000. Yung natanggap po nilang bonus. Di ba? So 20,000 po per year. So sa loob ng 6 na taon, nag-save po si Mr. Save Early ng 20,000, 120,000. Parehas din po sila ng edad, Si Mr. Save Later naman, nag-save po ng after 6 years naman. Kasi sabi niya, bibili muna ako ng bagong Huawei. 'Di ba? Yung latest, yung yung tatlo yung camera. Okay po, no? Then, nag-save po siya. After po nilang mag-retire, nung nag-edad na po sila ng sabay, ng 60 years old, tingnan niyo po yung difference po ng kanilang pera. Si Mr. Save Early, kumita po ng 9,597,000. Si Mr. Save Later, nagkumita po ng 4 million. Di ba po? Million pa rin. Pero ang laki po ng difference, almost 5 million po. No? Bakit? Dahil lang po sa time. So wala po silang dinagdaga. Parehas po sila ng amount na nilagay. Pero meron lang pong nauna. So ano pong gusto nyo? Sacrifice now or enjoy later? Or enjoy now, suffer later? Pag-isipan nyo po yan. So yan. So lahat ng ginagawa po natin, malaking factor po dyan yung ating mindset. Kasi marami po sa atin, poor mindset. Paano? Spend money and save what is left. Considered healthcare, insurance as expense. Sasabihin, hindi ko kailangan yan. Gastos lang yan. Tapos, pag nagkasakit na, pag tumanda na, tsaka maghanap na ano bang healthcare yung pwede sa akin? So, ito lang po, sa long-term healthcare, pagka umidad po tayo ng 61, hindi na po tayo entitled. Mamaya papakita ko po sa inyo. Okay? Then, works hard for the money. Di ba? Isipin mo, talagang kahit po tayo retire na, kahit po tayo ay sabihin natin nasa edad na 65 na up, talagang magtatrabaho tayo. Kasi gusto nating mabuhay, di ba po? So, dapat rich yung mindset po tayo sa mga oras na ito. Okay? Save money and spend what is left. Then, considered healthcare and insurance as investment.
then let's money work for us. Tama po? So dapat ganyan po yung mindset natin. So tanong ko po, saan po ang sitwasyon natin ngayon? PM ka ba o RM? Di ba? So yan. So ang summary po ng ating pinag-usapan ngayon, pwede nyo pong picturean, X-curve, solid financial foundation, then abundance formula, and rule of 72. So yan. So ngayon po sa mga diniscuss ko ngayon, ano pong why natin, 'di ba? Sabi nga sa patalastas, kanino ka ba gumigising araw-araw? 'Di ba? Lahat po tayo may purpose, 'di ba? Ano pong purpose? Bakit ko kailangan mag-ipon na ngayon? Hindi po bukas, ngayon. 'Di ba? Kasi may mga goals tayo. Ano po yung goals natin? Healthcare. Isipin niyo po bakit mga nasa taas po 'yan? Kasi yan po yung ating priority. Healthcare, retirement, pag-aaral ng anak. Yung dream house po natin, dream car, tsaka dream vacation, pwede po natin yung sabihin natin, isunod. Di ba po? So, the different investment vehicles that we need to know and understand. Understanding how long-term care works. Yan. So, kailangan po ba talaga natin ng long-term health care? So, yan. Ano po? Kasi marami sa atin, sabi nga, hindi raw natin kailangan ng long-term healthcare kung hindi tayo magkakasakit. Sino rito po hindi magkakasakit? Taas ang kamay. Di ba? Oh. Kasi si Iron Man nga, di ba? Hindi lang sa hindi naman siya nagkasakit pero namatay, di ba? O sino nanood ng Avenger po dyan sa inyo? Okay, di ba? Iron Man po 'yun. So, yan, we can rely on our government to take care of us. Kung palagay niyo po ang gobyerno po ay sapat na ang PhilHealth pag tayo ay nagkasakit, wag na po tayong kumuha ng long-term healthcare. Kung inyo po mga anak, sigurado kayong aalagaan kayo at bibigyan kayo ng budget ng pagpapagamot, wag na po kayong kumuha ng long-term healthcare. Pero ang tanong, yung anak niyo po talaga hindi kayo matitiis niyan. Pero yung manugang, paano pag nagkamanugang na kayo? Sasabihin, nandiyan na naman yung tatay mo, nandiyan na naman yung nanay mo. Manghihingi na naman yan. Sigurado. Di ba ang sakit po nun? Di ba? Pero ngayon pa lang po, kung paghandaan natin yan, hindi po natin yan ma-experience. Then, if you cannot bring your company's HMO. Katulad po ako, di ba? Sa Qatar po, napakaganda po ng aking HMO. Okay? So kahit magkasakit po ako around 3 million, hindi ko po problema yung gastos. Bakit? Kasi nga, sagot po ng company namin. Ngayon, nandito na ako sa Pilipinas, wala na yung HMO. Diba? Kaya salamat kay IMG po talaga. Blessing po sa akin at natuto po ako. Napagandaan po namin yan. Mamaya share ko po sa inyo. Then, sabi nga, if you love yourself and your family, anong sabi? Have yourself healthcare. Kasi, di ba, maraming pamilya ang naging devastated, isa lang ang magkasakit. Di ba po? Isa lang po ang nagkasakit sa pamilya, ubos lahat ng investment. Ang malungkot pa po roon, bukod po sa ubos ng lahat ng investment, nagkautang. Ang malungkot pa po roon, at the end of the day, yung mismong nagkasakit, namatay. Di ba po? Yan po, tunay na buhay po yung kinukwento ko sa inyo. Okay, so mamili po tayo. Anong sitwasyon po natin pagtanda? Kung gusto nyo? Gusto nyo ba sa A? Yan, sa A, sigurado kayong gagaling dahil masarap ang pagkain. Ano pa po? Mababait ang nurse kasi hindi tayo kukurutin, di ba? Then, sigurado may dadalaw sa atin. Bakit? Kasi makikiconnect ng wifi yan, di ba? Kung wala tayong ipon, di natin pinagandaan, dito tayo sa B. Wala tayong choice, di ba? So, dyan naman sa B, sama-sama. Masaya daw po pag sama-sama, di ba? Sakit mo lang ubo, paglabas mo, TB. Di ba po? At ngayon sa sitwasyon po natin, sa tingin ko mas pipiliin niyo pa na sa bahay na lang. Bakit? Siyempre baka pa tayo mahawa sa COVID. So pag-isipan niyo po ngayon pa lang anong gusto niyo sitwasyon, di ba? Sa A or sa B. So yan, yung pinasabi ko po kanina, yung long-term healthcare at saka short-term. Yung short-term po, yan po yung provided po ng ating company nung tayo ay pumapasok pa. Okay? Swerte po natin na kung meron kayo, maximize nyo po yan. Konting ubo, pa-check up po kayo, libre po yan, di ba? Pero dapat natin paghandaan itong long-term healthcare. Kasi yan po yung for sure na kailangan natin, pagtanda natin. Kasi ngayon, malakas po tayo, hindi natin yan magagamit. At dapat pagtanda natin, ganito yung itsura natin. Bakit? Kasi nga, hindi tayo stress.
Okay, so si Kaiser International, siya po ang aming partner. Partner po ni IMG dito po sa healthcare. So yan. So si Kaiser po is duly accredited with Insurance Commission. Registered po siya ng Securities Exchange Commission. At ang mga direktor po ng Kaiser ay mga dating ng Department of Health. So yan. So pasadaan ko lang po ng mabilis tong Kaiser but may separate po tayong training para dyan. Si Kaiser po is a 720. Ano po yung 720? 7 years nyo lang pong babayaran but 20 years kayong covered. Okay? So yan, ito po yung sample kong plan. May separate po tayong training dito ha. Kung interested po kayo dito, mamaya pwede po tayong mag-separate training or sa separate room po. Then, yan po. So marami pong plan si Kaiser at marami rin po siyang benefits na pwede pong makatulong sa inyo. So share ko po siya sa inyo ng mabilis lang po. Then may sample po is ay K100. Si Kaiser po may 4 na mode of payment. Annual, may discount na 2 months. Semi-annual, may discount na 1 month. Quarterly, may discount na 15 days. Monthly, may discount. Wala pong discount. Okay. So ang contract price po natin is 411,000. Si Kaiser po is may accumulation period, 3 phase, extended period at maturity period. So during po ng payment po natin, kung hindi po natin magamit si Kaiser, meron po siyang tinatawag na mga benefit. Yan, kung makikita nyo po yung value. Then, si Kaiser po, automatic yung K100, that is 100,000, ibibigay po niya agad yan as a health fund. Pag hindi po nagamit nyo po ang Kaiser from first year to 7th year, ibabalik po ni Kaiser sa inyo yung 85% ng binayad ninyo as a health fund. Then, since yung pera nyo po ay naka-invest kay Kaiser po, okay, sa mutual fund, every year tumutubo po ito ng 10%. Kaya pag hindi nyo po nagamit ang Kaiser ninyo, ito po yung total na pwede nyo makuwang cash value. Ito po, good as cash, pagka na-mature na po yung inyong policy in the 20th po. Magkano po yung contract price? 411,000. Magkano po yung pwedeng ibalik sa inyo ni Kaiser? 1,166,000. At kung ang pera ninyo ay nakalagay pa rin po kay Kaiser, taon-taon tumutubo pa rin po yan ng 10% compounding interest. Okay. Then, yan. Si Kaiser po, may libreng annual physical examination. Ano po yan? Sa loob po ng 7 taon, may libre po kayong X-ray, complete blood count, ECG, pap smear po sa babae, dental benefits po, bunot, simple tooth extraction, pagpapalinis po, libre po yan. Then, meron pong mga members choice of room and board. Meron po kayong budget para sa inyong room pag na-hospital po. Okay. Then, waiver of installment due to credit life. Halimbawa po, mag-Kaiser po kayo. Sa loob po halimbawa ng 2 taon, nakapaghulog po kayo. May nangyari po, namatay. Meron po kayong makukuha na life insurance po. Waive na po yung payment. Magagamit yung health fund ng beneficiary from first year to 20th year. After po ng 20th year, may maturity value po na 1,966,000. Makukuha po ng beneficiary yon. In case naman po ang naging cost ay death, kahit 1 buwan pa lang po kayong nagbabayad, okay, times 2 po yung life insurance. Ang life insurance po ng K100 is 450,000. So makukuha po ng beneficiary is 900,000. Matatransfer po yung plan sa beneficiary. Hindi na po babayaran yung 7 taon, waive na po yun. Then yung first year to 20th year po na pagpapagamot, meron pong budget doon. After 20th year po, yung maturity value, makukuha pa po ng beneficiary. In case naman po, naging cost ng accident is buhay, halimbawa, then ito po ay inyong mga criteria. Halimbawa, naputol po yung 2 paa, 2 kamay. So, dyan po ay waive pa rin po yung payment, di na po babayaran yung 7 taon. Makagagamit po yung health benefits from first year to 20th year. Matatransfer po yung plan na, then maturity value po na 1,166,000 magagamit po ng policy holder.
Then si Kaiser po is my family assistance. Ito po kagandahan naman dito, example po ay halimbawa ako lang po yung may Kaiser. Kasi po ako po kinuha ko po ng Kaiser yung aking buong pamilya. So kung halimbawa ako lang po yung may Kaiser, yung asawa ko po wala, yung anak ko po wala. In case ma-hospital po sila at wala po kaming cash, sasabihin lang po namin sa hospital, active po yung Kaiser ng asawa ko. Paano naging active? Dapat po ay nabayaran po ng 1 year man lang or 12 months. Pag na-check po sa system na active, i-accommodate po yung anak ko, gagamutin. Pag nagamot po, tsaka po ako makipag-settle kay Kaiser. Ulitin ko po, ito po ay family assistance, hindi po to part ng benefits. Pwedeng ma-approve, pwede rin po hindi. Depende po sa cases ng sakit. Okay, so yan ano. So nakita niyo na po, di ba? Dapat talaga napaka-important ng healthcare. Long-term healthcare po. So yan. So yan, si Kaiser po is online policy po. Yan po yung aming policy, aking policy. Individual po ito ha. Personal po. Then, mag-search pamaya. Pwede nyo pong itry sa Kaiser po na site. Okay, i-google nyo po. Buong Pilipinas po. Lahat ng majority lahat po ng major hospital po is accredited po ng Kaiser. St. Luke's, Medical City, Makati Med, kahit saan lugar po kayo, majority po accredited po ng Kaiser. HMO po kasi ang Kaiser. So yan ano. So ito po yung eligibility ng Kaiser. Ibig sabihin, kung ang edad nyo po ay 10 to 40 years old, ito po yung pwede nyo pong bayaran monthly. Okay? After po ng maturity value, 524,000 po yung pwede nyo makuha. At tutubo pa po yan. Kasi nga po, kung hindi nyo po ilalamsam pa yung pera po nyo. Okay? So, kung ito naman po yung edad ninyo, dito na po kayo. So, sir, ang tanong, paano yun, sir? Kung halimbawa, ang budget ko lang ay 2647, tapos ang edad ko po ay 41 na. Pwede pa ba ako ron? So, hindi na po. So, pwede po tayo mag-upgrade kung bata pa po tayo according sa eligibility natin. Pero po, hindi po pwedeng mag-downgrade. So, sa IMG po, tinuturo po namin, ito po yung first level of our investment. Bakit? Kasi si Kaiser, sinasagot niya na yung health, yung life, at may investment pa po siya. So, sabi nga po ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So, protektahan mo muna yung sarili mo bago ka mag-invest. So ano po yung order po ng ating protection? Siyempre, health. Then, disability, life, asset, at yung final expense. Nakakalungkot kasi marami sa ating Pilipino, no? Anong inuuna? Final expense. Ano po yun? St. Peter, di ba po? Pag marami kami nakakausap, sinasabi, ay di ko na kailangan ng healthcare kasi may St. Peter na ako. Sabi ko, ma'am, sir, St. Peter, di nyo naman magagamit yan sa pagpapa-ospital. Kasi kung St. Peter po meron kayo, for sure, kahit nilalagnat po kayo, sigurado baka kayo ay idiretso na, di ba? Di ba? So, hindi po talaga nila naiintindihan. Kaya nandito po kami para i-guide po kayo. So, ang summary po natin, what if I die too soon? Solusyon, life insurance. Ipilip tulong po, long-term healthcare ang solusyon. So, understanding how insurance works po. Okay. So dapat daw po pag kukuha tayo ng insurance, life insurance, dapat meron tong apat na to. Protected tayo, hindi nagne-negative, walang tax, at yung perang hinulog po natin ay tumutubo. Okay? So dapat meron pong ganyan, ano? So ang partner po ni IMG sa life insurance is si Manila Bankers Life. May separate po tayong training dyan para po mas lalong maintindihan ninyo. Okay, pasadaan ko lang po. For example, yung anak ko po si Juliana, kinuha po namin siya ng most 18 po. So, nagbayad lang po kami kasi si Julia po is 14 years old na po siya ngayon. So, nagbayad lang po kami around mga 5,600. Yearly po ito. So, covered po siya ng 1 million. At ang kagandahan po rito, sa most 80, meron po siyang PDF. Ano pong PDF? Premium Deposit Fund. Ibig sabihin, pwede po kayong magpasobra ng bayad, mapupunta po siya sa savings na hindi po nagne-negative at tumutubo po siya. Di ba? So, pwedeng pang educational fund, pwede nyo pong gamitin na retirement fund. So, may separate training po dyan tayo. Pag interested po kayo, pwede nyo pong i-approach or yung nag-invite sa inyo, padadalan po namin kayo ng link or pwede po kayo
attend ng training namin. Okay, sabi nga po, whether you get an insurance or not, someone will pay during sickness, accident, and death. So, sino pong gusto nyo magbayad pag nangyari po yung tatlong yan sa buhay po natin? Insurance o pamilya nyo po? Pag nilay-nilayan po natin. So, how much income protection po ang kailangan natin? May formula po dyan or computation. Sabi nga, dapat meron tayong income replacement na magkano? Times 10 po ng ating annual income. So sample ko po dyan, kung kumikita po tayo ng 20,000, dapat po times 12 po natin yan, 240,000, i-multiply po natin sa 10, dapat po meron tayong 2.4 million. So sino meron pong 2.4 million ngayon? Tuturuan ko po kayo, kung in-invest nyo po yan ngayon sa 10%, halimbawa na investment vehicle na nagbibigay po ng ROI sa inyo, divide po natin taon-taon, meron po kayong 240,000. Okay? Then divide po natin sa 12 months, kahit po wala tayong trabaho or kahit na wala na po yung breadwinner, meron pa rin po makukuha yung pamilya natin na 20,000 na hindi nababawasan po yung ating in-invest. Okay? So yan, understanding how mutual fund works. Okay? So sa pag-invest po sa mutual fund, napakamura lang po niyan. Sa halagang 1,000 pesos, pwede na po kayong maging shareholder po ng mga 10 malalaking company na ito. Diba po? So yan. So paano? So meron pong dalawang klase ng pag-invest sa mutual fund. Isa pong direct at isa pong indirect. So direct, ikaw po yung driver. Ibig sabihin, ikaw po yung bibili mismo ng share na gusto mo. Jollibee, SM, ganyan po. Pag indirect naman po, may fund manager na katuwang natin, siya po yung maglalagay or bibili po ng mga company na siya po yung expert. Sa madalit salita po, tayo po maglalagay lang po ng pera. Okay? So saan nyo po gusto? Sa direct or indirect? Saan nyo po gusto? Yung sasakay lang kayo, hindi nyo na kailangang sabihin natin, hindi na natin kailangang mag-monitor, mag-analyze, di ba po? So napakaganda po talaga. Sa baguhan, tinuturo po namin, dapat sa indirect muna po tayo. So ano pong advantage pag halimbawa po nag-invest po tayo sa mutual fund? So ito po yung flow po pag nag-invest po tayo sa mutual fund. So si fund manager po, okay, maglalagay po tayo ng pera. So halimbawa, lahat po tayo rito nag-invest po ng 10,000, 5,000, 10,000, 100,000. Pagsasama-samahin po yan ng fund manager, i-invest niyo po yan sa 10 malalaking company. I-regulate po yan ng Securities Exchange Commission. Pag tumubo po yan, for example, 10%, i-divide po sa atin. Babalik po sa atin. Okay, so yun po yung tinatawag na kumikita po tayo sa ating as a shareholder. So, si mutual fund is a professionally managed kasi nga po may fund manager, may expert. Sila yung mga magagaling mag-analyze kung saang mga company yung pwedeng paglagyan ng pera natin. Very liquid po. Pag nag-invest po kayo sa mutual fund, pwede nyo po yung i-withdraw. Okay po? So, tuturuan po namin kayo. Then, diversified kasi nga po, si fund manager, pag merong company halimbawa nagsara, example na lang po, katulad si ABS-CBN, syempre, maghanap pa po siya ng isang company ulit na pwede po paglagyan ng pera natin. Low minimum investment requirement. Sa totoo lang po sa halagang 1,000 pesos nga lang po at additional na investment na 500 pesos, pwede na kayong magsimula. Katulad po ng ginawa namin sa aming mga anak. So sila po ay investor na po. Okay, so very transparent po kasi meron po tayong statement of account, makakatanggap po tayo at mismo sa portal po natin, meron po tayong makikita na natin doon, na monitor po natin. Strong track records kasi po kakampi po natin dito ang what I mean ito po mga company na to ay matatagal na po sila, matanda pa po sa atin. Safe and secured, kakampi po natin dito ang gobyerno, dito po sa mutual fund, Securities Exchange Commission and Insurance Commission. Then ang kagandahan po sa lahat, sa mutual fund, wala pong tax. Okay, so yan po yung mga advantage pag nag-invest po tayo sa mutual fund. So, yan, ito po yung sample po na portfolio, yung Phil Equity na pinaglalagyan po ng ating pera. Yung mga po, yan po sa Soldibo. Okay. So, mismong SSS, sino pong hindi alam sa inyo dyan na sila po mismo, SSS, nag-i-invest po sa Phil Equity. GSIS, nag-i-invest po saan? Sa mutual fund.
So bakit tayo mismo hindi po tayo mag-aral na mag-invest po doon, di ba? So yan. So ito po yung mutual fund companies na partner po ni IMG. Under po siya ng Rampber Financial. Okay, so pag nag-member po kayo kay IMG, maintindihan niyo po yan, i-guide po namin kayo. So yan, sino-sino po ba ang mga nabago ang buhay ni IMG? So yan, di ba po? Dating high school graduate, janitor, construction worker. Di ba po? Mga karaniwan tao lang po yan. Successful po sa IMG. Mga engineer, doktor, abogado. Kasama po namin dito sa mission na ito. Di ba po? So kung sila na kaya po nila, kaya rin po natin. Okay? So yan. So si Tita Norma, sipin niyo po no, katulad ng nabanggit ko po sa inyo, di ba? Walang edad na pinipili po sa si IMG. Lahat po welcome. Bakit po siya? Retired teacher po siya. Bakit po siya nag-member kay IMG? Kasi ayaw niya raw po maging pabigat sa kanyang mga anak. Di ba? At matulungan ng kanyang mga apo na mag-ipon ng tama. Di ba po? Okay, so ngayon i-share ko naman po sa inyo aking tunay na buhay, mabilis lang po. So matagal po ako sa Qatar, 11 years po mahigit. Ako po yung nagtatrabaho sa Sony Service Center as a mobile technician ng Sony Mobile. So sino pa po ba nakakita sa inyo rito ng Sony Mobile? Okay, so wala na po no. So ang nangyari po sa akin, katulad po ng Nokia, nawala po sa market. Ibig sabihin, nag-stop po ng production. So syempre, kung wala nang i-repair, ano pong dahilan kung nandoon pa po ako, di ba? Okay po, no? 3 years back, buti po, nakilala ko si IMG, natuto po ako. Ako po ay nakapag-ipon ng tama at nakapag-save po ng emergency fund. Nagkaroon po kami ng long-term healthcare ng aking buong pamilya. Ganon din po, natulungan ko yung aking mga kapatid at marami rin po sa aking kamag-anak. So naging blessing po talaga sa akin. Kaya nung hawak ko po yung letter na yan, yan po yung unang araw na nakuha ko yung end of service of tears of joy po yan. Hindi po dahil naiiyak ako dahil nawalan ako ng trabaho. Dahil naiiyak po ako dahil excited na po akong umuwi. So that time wala pa pong pandemic yan, Kaya blessing po talaga sa akin ng IMG. At ngayon po, nandito po ako ngayon sa harap ninyo, full-time financial educator na po ng IMG. At proud po ako na sabihin sa inyo na malaki po ang naitulong po sa amin ng IMG po. At ganun din po yung gusto ko pong mangyari po sa inyo. Yan po, no? Okay, so dapat po mag-invest po tayo. Unahin natin, step by step. Level 1, then tsaka po tayo mag-level 2. Gagayad ko po kayo. Okay, so sabi nga po, Ipiday Tuson, Solusyon, Life Insurance, Ipilip Tulong, Long-Term Investment, and Long-Term Care. So yung tatlong yan, meron po ang Kaiser. So sa murang halaga, 3 na po yung sinasagot sa ating saving plan. Okay, so share ko lang po ng mabilis. Ito po yung aking mga naging activity sa Qatar. Ang mismong mentor ko po, sila Sir Kiko at sila Ma'am Louie de Belen, nagpunta po mismo sa Qatar. Nagturo po sila roon. Marami pa pong mga leaders ang nagpunta roon. Okay po? Yan, ito po yung aking mga team po sa Qatar. Sila Tito Bench and Sir Ben, Ma'am Peli Santiago, nagpunta rin po dyan. Ang author po ng Death Destroyer. Okay, ito po yung aming first travel po sa Qatar, sa Macau. So libre po yan na convention. So paano po yan naging libre? Dahil nga po tumulong po kami. So sa pagtulong po, malilibre po ang inyong travel po sa IMG. Okay, so ulitin ko po, tutulong lang po kayo para sa inyong kapwa. So yan po, dyan rin, napunta po kami sa Malaysia, na-awardan po kami dyan as a Senior Marketing Director. Okay? Then, ang pinaka-the best po dyan, kasama ko po sa aking misyon ng aking kapatid. Ito po yung aking kapatid, si Ate Jing. Siya po ay principal. Yung bunso po namin kapatid, siya po si Joseph. Yung manager naman po siya sa Jollibee. So, buong pamilya po kami magkakasama na po dito sa misyon ito. So, paano po kayo matutulungan ng IMG? Yan po. Si IMG po is like a membership platform. Pag nag-member po kayo, merong benefits. Okay? So, yan, So, yan. Sa portal nyo po yan makikita. Pag member na po kayo, meron po kayong mapiprint na ganyan. Online po. So, ano po yung mga benefits po ni IMG? Free financial education, online, offline. Libre po yung training namin. Ano po yung mga training na yan? So, yan. Increase cash flow. Sino po gustong mag-increase ng cash flow rito? Okay, message po tayo dyan. Siguro lahat naman, di ba? So tuturuan po namin kayo. Building solid financial foundation. Yung mga
nagawa natin inuna yung investment, itatama po natin yan. Tuturuan po namin kayo. Then, asset accumulation po. Paano po bang pangalagaan yung mga asset po natin? Retirement planning. Paano mo uunahin kung ano bang priority? Bago ka mag-retire, dapat pagandaan mo yan. At higit sa lahat, building a business in the financial industry. So dito po i-guide po namin kayo kung paano pong maging part po ng financial educator team ng IMG. Okay, so dito po meron kaming pre-financial check-up kasi marami nga po sa atin dito ang problema po talaga saan? May cancer saan po? Sa bulsa, tama po. So meron po kaming pre-financial check-up. Then so pag nag-member po kayo kay IMG, meron din po kaming discount kung magte-take po kayo ng exam as Associate Financial Planner. Pag nag-member po kayo kay IMG, automatic meron po kayo 100,000 na personal accident insurance. Then mag-top up lang po kayo ng one time lang din na 500 pesos. Meron na po kayong 50,000 na Fidelity Life Insurance. Ito po palang 100,000 na to, personal accident insurance po pala. Correction po. Then IMG Vision Care, yung may mga salamin na po dyan. So pag member po kayo ng IMG, 2 frames per year ang libre. Di po napakaganda po nun. Yung lens na lang po yung babayaran ninyo. Okay, then ang kagandahan po sa IMG, pag nag-member po, marami po kami nag-member dito, mga senior po, no? Free consultation po, unlimited, kahit araw-araw po kayo magpa-check up, libre. At may discount pa po ang mga mahal nyo sa buhay, 50%. Okay? So, 'di ba? So, pag nag-invest po kayo sa IMG sa mutual fund, zero load po siya, wala pong entry fee, walang exit fee. Okay? So, si Kaiser, si MB Life, dito niyo lang po siya ma-avail sa mga agent po ng IMG. Okay? So, yan po yung binanggit ko kanina, exclusive members benefits po. Pag nag-invest po kayo, wala po siyang processing fee. Okay? Then yung direct stock po, kung gusto niyo po talagang mag-direct stock, partner po natin si MyTrade. So sa may mga gusto pong magpabata pa po dyan, may discount din tayo dyan sa Ozone, therapy po. Ito po yun, ano? Then si Palawan Express, partner po natin siya para po sa ating mga transaction sa IMG na mura po yung charges. Okay, so sa may mga sasakyan dyan, bahay na ini-insure. So, imbis na yung discount mapunta sa ahente, pag member po kayo ng IMG, saan po mapupunta? Sa inyo na. Diba? Napakaganda po. Membership po sa real estate tsaka sa mga pagbili niyo po ng bahay, SMDC, Ayala Land, DMCI. Kung may gusto po kayong bili na property, mapa subdivision po yan, condominium, imbis na mapunta po sa ahente ang komisyon, saan po mapupunta? Sa inyo na po. Okay? So, good savings na po yun. Diba? So, sulit na sulit po talaga. So, Heaven of Infinity, memorial lot po ito sa Batangas. May discount din po tayo dyan. Sa mga training po, sa mga magagaling po nating mga trainer po, mga digital marketing trainer po, meron din po tayong discount pag tayo po may training po. Okay, so si Everest, ito po, napaganda rin po nito. Halimbawa, sa pamilya may namatay. Pwede rin po itong magamit po ng immediate family. So, ito po, concierge services, 24/7. Pag may namatay po sa pamilya, wag pong tatawag sa kahit ano pong funeral service. Kay Everest lang po. Halimbawa, ang budget nyo lang po ay 50,000. Sasabihin nyo po kay Everest, 50,000 lang yung budget ko. Hanapan mo ko ng serbisyong malapit sa amin. So si Everest na po maghahanap ng funeral service, halagang 50,000. Sagot na ni Everest ang sundo at hatid. Okay, so sa may mga maraming properties na dyan, partner natin si IMAX. So sa hindi pa nakakagawa ng last will and testament. So si IMAX po, sa murang halaga, siya po ang company na makakatulong sa atin na makagawa po tayo ng corporation para po sa pag-ayos po ng ating mga estate planning. Auto program. Marami po kami nag-member sa IMG dahil lang po rito sa auto program. Napakalaki po ng discount. So latest po may kumuha po ng Strada. Naka-discount po siya ng almost 120,000. Depende po sa model at sa brand. Okay. So yan. So malapit na po tayo matapos. So financial industry po. So be part of financial industry po.
financial educator po ng IMG. So kung halimbawa po gusto niyo pong maging part po ng mission na to, ng business po ng IMG, so i-approach niyo lang po ako, yung tao po nag-invite sa inyo, pwede po natin yung i-discuss, matulungan po namin kayo na magkaroon po ng additional cash flow at makasama po namin kayo sa mga pre-travel, di ba? Sarap po mag-travel. Sa ngayon, hindi pa po pwede, pero next year pwede na yan. So si IMG po talagang binibigyan po kami ng world-class recognition dahil po sa pagtulong po namin sa aming kapwa. Marami na pong nakakuha ng mga pins, watch, at mga libreng sasakyan. So ulitin ko po, hindi po to networking company po ha. Hindi po kami basta-basta nagpapakita po ng sasakyan lang na nagpa-picture, hindi naman po pala sa kanya. Okay, so doing this mission, doing this business po, sa sobrang bait po ni IMG, nagbibigay po siya ng pre-HMO. Sipin niyo po yun, hindi niyo po talaga magagamit yung Kaiser ninyo pag nag-start po kayo. Lalo na kung ginagawa niyo po itong mission or business po ng IMG. Sila po mismo magbibigay sa inyo ng pre-HMO at kung interested po kayo dyan, pwede po namin kayong i-guide, tutulungan po namin kayo. Kailangan niyo lang po ng i-run po ito. Paano? May mga maliliit lang pong requirements. Kailangan niyo lang pong tumulong sa certain of numbers of people. Okay po? So, yan. Marami pa pong benefits. Diba? So, walang dahilan po talaga na di kayo mag-member po sa IMG. So, ito naman po sa international. Ito po yung pinaka the best. Bago lang po to nung Sunday lang po, 1 week pa lang po. Wala pa po palang 1 week. So, pag kayo po ay nasa international, okay? Okay, may mga kilala po kayo na gusto nating tulungan na nasa abroad. So, let us maging part po ng ating IMG family. Bakit? Kasi po pag nag-member po sila kay IMG, ito po yung mga benefits po nilang matatanggap. So, magkakaroon po sila ng Visa card. Diyan po pumapasok yung tinatawag po natin na commission po kung gagawin po yung IMG mission and business. Then, exclusive po sila na makaka-attend sa mga events po ng international. Okay? Then, kung may mga promo po yung IMG, qualified po or entitled po sila. Ito po yung talagang pinaka kaya lahat po ng mga kaibigan ko po international, ko po sila, minessage ko po. Dito po sa Worldwide Protection, isipin niyo po kung gaano kalaki yung or gaano kabait si IMG, binibigay po yung benefits na to. Personal accident benefit 500,000, burial benefit 100,000, accidental medical reimbursement benefit 100,000, acts of terrorism 600,000, unprovoked murder in case may mangyari po dyan sa inyo, and assault 600,000, accidental disablement benefit. Di ba po? Benefits nyo yan pag nag-member po kayo kay IMG. Lalo na yung mga OFW. At ito pa po, pati po yung repatriation service. Ibig sabihin, di ba marami po sa ating mga kabayan pag namatay po sa abroad, ang hirap po sa pagpapauwi. Di ba po? Talagang inaabot minsan ng buwan. Pero pag member po kayo ng IMG, si IMG na po bahalang magpauwi po in case may mangyari man. Wag naman po sana pero life is uncertain po, di ba? So wala pong dahilan talaga na hindi mag-member po sa IMG sa dami ng benefits na ito. Ito po ay lifetime. At one time lang po yung payment po natin. Meron lang po tayong tinatawag na renewal po every year. Okay? Yung tinatawag po natin na accreditation. So magkano ba sir ang membership na yan? Na-excite na ako. Okay? So bago po lahat, ito po yung portal natin. Pag nag-member po kayo kay IMG, magkakaroon po kayo ng online access, username and password. Ito po yung mga nasa loob ng portal nyo po. Kung gusto nyo po magpagawa ng salamin, i-screenshot nyo lang po yan at ipakita po sa Kaiser Medical Center. Libre na po ang inyong 2 frames per year. Pakita nyo lang po ito yung Kaiser Medical card. Libre na po ang inyong check-up pag member po kayo. So ito po yung mga benefits muli. Okay. So sa Pilipinas po, magkano po yung membership? 5,500 pesos lang po, one time lifetime. Ulitin ko po, 5,500 pesos, one time lifetime po. Sa international po, magkakaiba po yung membership. Kung interested po kayo, kung nasa ibang bansa po kayo ngayon, pwede ko po, i-message nyo po ako or tanungin nyo po yung nag-invite po sa inyo kung magkano, gagayad po namin kayo. Okay, so it's time for you to take action po. Sabay-sabay po nating basahin. You will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse, one thing is sure, you will get older next year.
Your child will grow and enter college. You'll eventually retire and stop making active income. Thus, be prepared. The 2 if supply po. Remember, ang solusyon, long-term care, insurance, and investment. So, take action and be financially educated po. So, act on your financial needs. Make right choices. So, ano po yung may tutulong namin sa IMG? Have financial check-up po. Yan. So, bukod po sa pagbuo ng tamang solid financial foundation, katulad ko po, natulungan po ako ng IMG magkaroon po ng increase ng cash flow. Okay? So, yan po. Congratulations muli at kayo po ay part na ng aming 30M Financial Literacy Campaign. Okay, ito po yung aking, dito po ako nakabase, IMG San Mateo Financial Center. Okay po. So muli, yan po yung aking picture. Nung una po ako nag-Christmas after 11 years. Ngayon po magpapasko na naman. Kaya talagang napaka-grateful, thankful po talaga ako na kasama ko na po yung aking buong pamilya. So it's all about love po. Kaya po kami nagtumutulong at nagsishare ng ito dahil gusto po namin kayong maging part at makasama po at mabago rin po ang buhay natin sa tulong po ng IMG. With that po, to God be the glory. Maraming salamat po muli sa inyong time at pakikinig. God bless us all. So congratulations po ulit and join in IMG Mission Now. So yan. So thank you po sa lahat na nag-attend. So kung may mga tanong po kayo, pwede po akong tumanggap ng tanong. Kahit 3. Okay?